Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala niyong mahilig makinig ng mga horror story. At so bago natin simulan, kung may mga experiences kayong nakakatakot, pwede niyo dyan i-share sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So guys, dalawang story. Ay, hindi, tatlo pala to. So may nag-share lang ng mga mystery. Yan. Unahin natin tong kwento ni Teresita Basa. Si Teresita Basa, she was a respiratory therapist na natagpo ang pinatay sa kanyang apartment. Halos walang leads ang pulis hanggang may isang coworkers niya ang lumapit. Siya at ang kanyang husband ay nagsabi sa pulis na tila naposes siya ng spirit ni Teresita. At sinabi nito na ang killer niya ay isang lalaki na ang pangalan ay Alan Showery. Si Showery ay nagtatrabaho bilang orderly sa ospital kung saan nagtatrabaho si Teresita. Kinumpirma ng mga coworkers niya na pumunta nga si Showery sa apartment niya noong gabing iyon para ayusin ang TV. Inimbestigahan siya ng pulis pero itinanggi niya ang pagpatay. Tinanong nila ang girlfriend nito kung may ibinigay ba siyang alahas recently at sinabi nitong oo. Nakilala ng pamilya ni Teresita na ang mga bagong alahas ng girlfriend ay pagmamayari ni Teresita. Kalaunan, umamin si Showery na pinatay niya si Teresita isang botch robbery attempt. Nag-plead guilty siya at nakulong ng 14 na taon. 14 na taon lang? What? Alam nyo, yung mga ganong eksena na nakakasolve ka ng mystery, pero mapoposes ka muna, parang nakakatakot, no? But anyway, parang di ako satisfied sa 14 years. Dapat mga nasa 30 years or 20 years. Diba? Like, hindi ka naawa, sinugi mo na, ninakawan mo pa. Tapos, ang malala, iniregalo mo pa sa girlfriend mo. Like, ano yan? The heck? Wah. Ang next kwento naman natin is yung kwento ni Kathy Hobbs. Another case, may tungkol sa isang tragic premonition. Habang lumalaki si Kathy Hobbs, naniwala siya na mamamatay siya bago pa siya mag 16 years old. Nang lumampas ang kanyang ika-16 na kaarawan, nagbago ang kanyang pananaw. Nagsimula siyang magkaroon ng bagong friends at gumawa ng mga plano para sa future. Future? Pangarap niya maging beautician balang araw. Pero 3 buwan lang matapos ang kanyang birthday, nawala siya isang gabi habang naglalakad papunta sa isang supermarket malapit sa kanilang bahay. Ilang linggo ang lumipas na tagpuan siyang brutal na pinatay. Mas lalo pang naging tragic ang lahat nang makita ang mga sulat sa kanyang kwarto. Isinulat niya ang mga iyon bago ang kanyang ika-16 na kaarawan. Sinabi niya sa kanyang pamilya na mahal niya sila at hiniling na huwag silang malungkot sa kanyang pagkamatay. Ilang taon ding hindi nalutas ang kanyang kaso, ngunit kalaunan na isara rin nito nang maiugnay ang kanyang murder sa isang serial killer na si Michael Lockhart. Siya ay na-execute na dahil sa iba pang mga pagpatay. Grabe rin naman. Premonition mo mamamatay ka pag nag-16 years old ka. Tapos lumagpas lang ng ilang months, tapos akala mo hindi ka pa mamamatay, tapos mamamatay ka pala brutally. Tsaka ba't kasi lumalabas ka ng gabi? Diba? Naglakad siya. Papunta sa supermarket. Gabi na. Nakakatakot naman. Tapos serial killer yung pumatay sa'yo. So scary. Last kwento natin ngayon ay ang kwento ni Deli. May dalawa akong alam na sobrang creepy. Pero feeling ko, hoaxes sila. Kung hindi man, mukhang may something paranormal na nangyari. Ang Corpsewood Manor Murders ay nangyari malapit sa Tryon, Georgia. O, ibang bansa to. Isang gay couple ang lumipat doon at nagtayo ng parang castle na bahay para magsimula ng bagong buhay. Yung isa sa kanila ay professor at may interest sa occult.
Kaya may collection sila ng iba't ibang religious items kabilang ang satanist art. Kahit magkasama sila, open ang relationship nila. At yung professor ay may nakarelasyon na local na lalaki. Kalaunan, naisip ng lalaki na i-take advantage siya. Kaya siya at ang mga kaibigan niya ay pumunta para magnakaw. Pinatay nila ang couple na maaaring iyon na talaga ang plano nila mula sa simula. Sa bahay may nakita silang painting na ginawa ng professor na kahiga siya sa lupa na may 5 tama ng bala sa ulo. Kung totoo man, parang uncanny premonition niyon ng eksaktong paraan ng kanyang pagkamatay. Ang wolves pavagada naman ang isa pa. Basically, may sunod-sunod na wolf attacks sa India noong 1883. Ang mga wolves ay kumukuha lang ng mga bata, mostly girls. Minsan pa nga sa harap mismo ng kanilang mga magulang o kahit may aso sa kwarto. May ilang detalye sa mutilation ng mga katawan na parang mas gawa ng tao kaysa hayop. Kaya may mga nag-speculate na baka isang grupo ng cultist ang may gawa. May iba rin ang nagsasabi na mas malalaki at mas mapula ang mga wolves kaysa normal. At wala silang takot sa tao. May mga bahagi ng kaso na parang tumutukoy sa werewolves. Kaya feeling ko fake ito. Bukod pa doon, kapag mas inimbestigahan mo, parang halo lang ito ng reports mula sa Beast of, hindi ko alam to, Givaudan. At Wolves of Astala, incidents na interesting din naman on their own. Kung totoo man, parang walang rational na explanation sa nangyari. Actually, naguluhan ako sa kwento ni Deli. Diba? Pero ang binahagi niya sa atin, yung mga kwento or creepy stories sa ibang bansa. Yung una is about cults. Actually, parang pareho lang silang kultong dalawa. Pero medyo magulo nga. Kailangan mo pag ganito, kailangan mo talagang aralin or hanapin yung mga sources na itong mga kwentong to para mas lalo mong maintindihan. Pero naintindihan ko naman yung kwento niya and it's kinda scary lalo na nung sa Manor Murders na may premonition pa na may painting yung professor tapos yun din yung ikinamatay niya. So, kinda scary. Feeling ko, yung painting na yun is mahal na ngayon. Actually, kung may ganong story. Tapos sa may werewolves naman, ngayon ko lang nalaman na if totoo, mga bata yung kinukuha nila. Like, pero totoo, mas malaki sa normal na aso yung werewolves talaga. Nakakita na ako, but not in person. Nakakita na ako sa video na mas malaki talagang werewolves, guys. Nakakatakot sila. Napakalaki. Malaking ano sila, wolves. And may mga part dito na hindi ko alam. Katulad ng mga, Beast of Gevaudan at saka yung Wolves Ashtala. Hindi ko yan alam. Kaya yung mga ganito talagang story is kailangan meron kang self-research. Yes, para mas maunawaan mo yung gantong story. So, yeah, ako may mga ganun kayong story gusto nyong i-share dito. I-share nyo lang dyan sa FB group natin. So, and guys, see you all on my next video. Bye-bye!